mo. Ang oras po natin, alas 9:07 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator JV Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino, at Edwin Eusebio. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programang Executive Session. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10:30 ng umaga. Siyempre, live na live po kami ngayong Sabado ng umaga. Napakainit, pero andito pa rin po kami. Siyempre, ang init ng panahon, sabayan natin ng init ng usapan. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin, walang iba, Senator JV Ejercito, Secretary Boy Remulla, paring Edwin Eusebio, at yung iba, saksak pa. Nakatenga. Good morning, boys. Good morning. Ganda umaga. Good morning. Morning. Umaga sa inyong lahat. So ito, pisada natin kagad, kasi laman lahat ka ng pahayagang kagad, yung mga plano tungkol dito sa West Philippine Sea. At nabasa ko na parang inis si NJB itong si Senate President Zubiri. Parang ang call ni Senate President Zubiri, boycott tayo, boycottin lahat ng mga everything Chinese. Everything Chinese. Pati mga infrastructure projects na China, sabi sana Japan at Korean lang. Kasi actually, nabahala si Senate President Zubiri, kaya ganyan ka-hardline siya sa China. May mga nakuha siyang mga pictures. So, yung latest pictures din sa dito sa Ayungin West Philippine Sea. For that matter. Malapit sa Kalayaan Island Group tsaka sa Ayungin Shoal. Tsaka nakakabahala kasi yung Pag-asa Island, atin yun, di ba? Yung municipality. Pag-asa, may municipality doon. Nasa loob na sila. Ha? Nasa loob na sila, kumbaga. Nakatambay na doon. Oo, nasa 40 to 80 nautical miles na lang from Coron, no? Ganun? Nakaposisyon na. Kaya siya nabahala, ang dami. They're trying to colonize the sea. Yes. Ganun, They're actually colonizing the sea. By sheer number, Yes. Talagang More than 100 militia vessels, tapos sinasama ng Coast Guard. Sabi ni Senate President Zubiri, baka gumising tayo, yung El Nido, nandyan na sila. So, yun yung dahilan bakit masyadong naging hardline ang kanyang resolution, no, nung kaya siya nag-sponsor. At saka tuloy-tuloy pa rin kasi si JB, Sec Boying at paring Edwin, yung issue nga noong pagbomba, no, noong ano ba ito? Sierra Madre ba yung barko na naka sa Ayungin Shoal. Patrol boat natin. Yes. Patrol boat yun. Mag-supply sana. Magsusupply ng, yung binomba ng Chinese Coast Guard, yung civilian niya na nirentahan ng Navy para nga hindi confrontational para mag-supply ng ating doon sa ating Marines that are stationed in the BRP Sierra Madre. Sierra Madre, ayun sa Ayungin Shoal. Yung pagkain, mga Ako tanong ko lang, itong bagay. BRP Sierra Madre na to, ito ay luma natin na vessel ito, di ba, ng Philippine. Actually, sa World War II vintage ship na dapat yan. For decommissioning na, no? 1998, 1999. Alam ni Sec Boying yan. Na it was then President Joseph Estrada, sabi niya. Si President Erap. Noong panahon niya yun kaysa naman i-decommission, ilagay nila sa Ayungin Shoal, no? To mark our territory kasi siguro na-anticipate niya na yung ng China noon, mga plano. So, nandun na yun since 1999. At mula nung panahon yun hanggang ngayon, until recently, wala namang problema sa pagsusupply sa Marines natin doon. So, ibig sabihin mo, Sen JB, ang naglagay nalagay yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal noong panahon ni President Erap. Yes. Napakagaling ni President Erap, ha? Siguro na-foresee niya na that time, yung China, yung balak sa At mula noong 1999, sinasabi mo, ano pa kayo ni Sec Boying noon? I think nasa Malacanang pa si... Sa PMS, Presidential Management Staff.
bossing na si Sek Kaboy. Asek ako noon, Asek. Bossing ka na rin nga. Asikasuhin mo to, Yung pala yung gusto din Nag-asikaso. Okay. Noong nilagay yun doon, hindi ba noong 1999, tuloy-tuloy naman yung ating resupply dito sa BRP Sierra Madre na to, di ba? Mula nung panahon na yun, mula that time up to recently, mga 2015 siguro, 2017, no? Mula nung ginaharap tahimik nila. Naman yung pag-supply natin, tuloy-tuloy. Kaya yung mga Marines ba nakabantay doon? Marines nakabantay doon. No? Sinusupply natin lahat, pagkain nata, tubig, supplies, lahat ganun. Lahat tuloy-tuloy. Para mabuhay sila. And since that time, wala naman ang gugulo noon, di ba? Nung panahon na, wala naman. Ibig sabihin, ngayon na lang talagang binubuli tayo ng China. Ngayon na lang. Talagang they're flexing muscle. Gusto nila tayong duruin. Tingnan natin, di ba? Panahon yan eh. Parang ang tapang naman ng statement. Pero malinaw, Sek Boying, Sen JB, that for the longest time, we had complete control of that passageway from Philippines to BRP Sierra Madre. Wala nang gugulo. Tuloy-tuloy, di ba? Nung panahon na yun, mula nang nilagay yun, hanggang up to around siguro nga mga 20 nakailang presidente nandun. Isa yan sa mga UNCLOS, isa sa mga UNCLOS considerations natin ng araw pa yan. So the president at that time made the decision that instead of grounding the vessel here, let's ground it there. Doon na lang talaga natin ground para meron tayong two-in-one. Kasi usong marami na tayong creative ideas noon. At that time, nauso na rin kasi yung mga cruise liner ginagawang hotel. Mga cruise liner ginagawang hotel. So ito, in the same breath, we made the ship some sort of prefab development doon sa yung show. Pero barko lang nga, pero pwede siya tirhan. So, itong nangyayari nito, tanong ko lang kayo, again, you are both legislators, etc., tungkol sa issue na to. Yung nilagay ang issue na yan, kasi lalagay na naman sa forefront itong BRP Sierra Madre. Ito naman, pabatiin muna natin, lalong-lalo na pinag-usapan ng Vietnam. Ang suot na jacket nito, nakatatakay, puro, Ayun. DNR. Good morning, uniform yan. none other than Congressman Jensen Lagos. Good morning, morning. Magandang umaga po sa atin lahat. That is the ECC jacket. The ECC. Yeah, of course. We have to make sure that everything is in place. Ayos, ECC. Ang keyword doon, in place, everything is in place. Okay. Compliance. Hindi ba nag-usapan namin kung Jonathan tungkol dito sa BRP Sierra Madre. Kasi nagiging issue nga to at nagiging flashpoint ngayon ng banggaan ng Pilipinas at ng China. Ito, tanong ko lang sa inyo. I think ganito yan. We have said our piece. In other words, kumpleto na. The Senate President has spoken. The Secretary of National Defense has spoken. Everybody and his brother have spoken. And in fact, even the President already said, the Chinese ambassador has been summoned by the Secretary of Foreign Affairs. Okay. So, we have said our piece. I think it's about time na medyo pahupain natin ng konti yung rhetoric because there is no need There is no need for that. If we really want to make sure na yung ating settlement dyan sa Ayungin Shoal is in place, ang suggestion ko lang, at kung gustong tumulong yung ibang mga bansa and they want to make sure na ayos tayo, hindi lang. Ang gagawin doon, pwede. Tumulong sila na mag-reclaim. Kung gusto nila. Amerika, ang dami niya sinasabi. Kasi ganito, punta ka dito, punta ka riyan, etc. Mukhang hindi magkakasundo. Mag-ayos yan. Mukhang hindi magkakasundo kasi napakalayo noong pananaw ng bawat parte. Recently, nagulat tayo kasi ang sabi ng China, doon sa issue na yon, sandali lang. Hindi kayo tumupad kasi may pangako kayo. Naalisin yung barko na yun doon. Kung sino nangako na yun, hindi ko alam. Wala na yun. I think pero may idea ako kung sino. That was a rhetorical effort on the part of China as well. So we have to take it like that. In other words, statement lang nila yun. Meron bang I don't know, please correct me if I'm wrong. Hindi po ako sigurado kung talagang nasabi to. Pero naalala ko
noong a few years back, panahon ni Pinoy, parang merong nagsabi o nagpunta doon na nangako na hindi kaya yung insidente na yon. May parang nag-back channel. Ang ibig sabihin mo, may nag-back channel? Yung back mayroong channel, gumawa? nangako, Nagtrabaho na mag-back channel siya? Sino sinasabi mo? Si Senator Trillanes? Yan ba ang sinasabi mo? Yan ba yung nag-back channel? Baka nag-back channel nga siya. Pero maliwanag lang doon, since 1999 nga, mula nung nilagay yun. Nilagay ang BRP Sierra Madre. Wala nang gugulo. At recently, itong mga recent years lang, hindi naman nang gugulo China. Naging base na natin yun doon sa sarili natin teritoryo. Naging base, naging ano na yun. For the longest time, wala naman na ang ating gugulo. teritoryo yun. Ang suggestion ko nga, ayusin na natin yan because ang pinanggagalingan ngayon ng mga tension in a sense, aside from the fact na nagkaroon na naman ng pivot ang US towards Asia Pacific, yung tungkol nga doon sa ruling sa yung sa PCA doon sa Hague. Di ba? Nagkaroon ng interpretation, etc., misinterpretation and the like. Yung nga sinasabi ni Justice Herdelesa. Di ba? Let us not come out with things that we cannot understand. Kasi, if we insist on all of these things, pati yung Kalayaan Island Group, which is already ours, nasa atin na yan. And in fact, it has been declared a municipality, yung Kalayaan. May mayor tayo doon. Baka mawala tayo dyan. Kasi, in that particular ruling, hindi recognize yan. Hindi recognize. Magkakaroon tayo ng problema doon. Kaya, not all our territory is defined by the arbitral ruling. We also have our constitution and our history to define our territory. Diba? Yeah, but at least, kaya nga, that is precisely the point. Kaya, after all of these things, I think it is well na nasabi na ng Pilipinas ang gusto natin sabihin. In other words, we have said, mali yung ginagawa ninyo. Huwag niyo kaming gaganyanin. Stop bullying us. Tama yun. After that, medyo relax tayo. Pero ito tanong dito si JB. Huwag tayong gagatong. Yun lang to naman. spur trouble that we do not want. That we do not want. Kasi yan. ibabain lang tayo ibabala lang tayo sa kanyo. Pero ito tanong, Sek Boying, maraming mga tao, kung John at Sen JB, na nag-uudyok sa atin. Una, Solsol, bakit daw hindi natin gamitin na itong MDT? And if you read the pronouncement of AFP Chief of Staff, Romeo Bronner, ang sabi niya, the Chinese Coast Guard is not a civilian authority. It's actually under the military. So, ibig sabihin, military attack, ang kulang na lang na element dito, yung barko natin. Gray ships. Kasi pag barko natin, naging military vessel yan, ang tanong ngayon dito, can we now or should we now invoke the Mutual Defense Treaty? Meron namang ibang nagsasabi, huwag naman tayo umabot sa ganon. Baka ang dapat na gawin natin, samahan na lang nung ating mga yung ating supply ship, i-escort na lang ng mga Amerikano, di ba? Na pumunta roon. O yung sinasabi naman ni Kong Jonat, pwede din gawin, bakit hindi nyo kami tulungan mag-reclaim? O sige, kayo yung mga expert dito. Ano ang pananaw nyo doon sa mga option na yun? Lahat na nagre-reclaim sa Manila Bay. Doon na lang doon. Lipat na lang natin doon. Bigyan natin ng 10 times the area that they want. Lahat ng gusto nila, doon na. Tapos kung sinong LGU gusto, kanya na yun. Kanya na yun. Doon na sila. Hindi rin malayo na yung mga nagre-reclaim sa Manila Bay. Kasi mga Chinese vessels yan Man by Chinese yun, mga tripulante dyan, panay Chinese. Kung sila rin, Zegboy, ang nag-reclaim doon sa artificial island ng China. Sila yan. Kaya dapat yan, tignan din ng Coast Guard at Navy. Pero ito, yung mga sinasabi na move ng ganito, ipa-escort tayo, tumulong sila mag-reclaim, i-reclaim natin yan. Kasi ito, nagtataka ko, ang Amerika, laging nagsasalita, ikokondina namin. Itong ginagawa na ito. Ano ba talaga? Up to what point ba yung pagkondina? Kasi pagkondina, sa tagal-tagal ng panahon, di naman napipigil. Hindi, ganun talaga yan, Amerika. Hindi, ganun talaga yun. Yan ang gagawin nila sa atin. Yung sinasabi tayo ba yan sinasabi ni Sek na relax tayo kasi baka mamaya it will come to a point na napapain lang tayo. Huwag tayong gagawa baka gusto lang tayo ibala sa kanyon. Huwag natin gagawin yun. Wala rin mangyari, di ba? As a matter of fact, it was General Bronner himself, the AFP Chief of Staff, who said that he was contacted by the Chinese ambassador
And the Chinese ambassador was proposing also a joint patrol. Kasi ngayon, nagkaroon tayo ng joint patrols with everybody. US, Pero Australia, anong nature etc. ng joint patrol? Hindi, yung parang yung ang definition of Philippine territory with regards to the joint patrol? No. Will we be patrolling Philippine territory? Or what is supposed to be Or will Chinese they territory? patrol what they claim to be their territory? No, I think this is... Sa scope ng usapan muna yan before we patrol. That will be worked out because we already have joint patrols with everybody. In other words, I think these are in international waters. Kasi meron tayo eh. We have joint patrols with the US, with Australia, and now nagpapasok pa yung France. Pero wala tayong we do not have a conflict of territory with the joint patrols that we go with. Pero pag China, we have to understand the situation and the implications of going on a joint patrol with them. Baka naman meron tayong yung ka-joint kami nasama si baka naman Boy. meron tayong waiver of rights na i-imply pag pumayag tayo. Dapat ma-define mo na. That will be, of course, that will be defined. Ito problema. Of course, that will have to be defined. Kasi na natin yung defense pero tama ba? Ito tanong tama ba na maki-joint patrol tayo sa isang bansa na umaangkin din ng teritoryo natin? By the way, yung Amerika, hindi naman. No, by the way. Pero tayo Australia, hindi naman sila umaangkin. Di ba? No, we are talking about... Japanese, di ba sila umaangkin sa atin? If you take a look at the draft of the Code of Conduct... Naku, wala na yun. No, sandali lang. Hindi sa wala. Let us the water na yan. Let us discuss all of these things because these are alternatives. In the West Philippine Sea? In this particular Code of Conduct, this is the ASEAN-China workout. Sa tagal-tagal ng yung Code of Conduct na yan, di ba, alam namin, panahon namin yan I know, but that is the point is, let us not stop having all of these discussions. Pero wala namang masama doon. ASEAN kasi did not really have a common stand because the countries comprising of the ASEAN have their own individual misgivings with China and conflicts with China. Some other allied. Because territory kasama ang Malaysia, Vietnam. May claims lahat yan. Tsaka, Indonesia, may claims Indonesia. The Philippines. Tinatamaan din. Indonesia. In the same area, we are talking about the West same... Philippine No, Sea. we are talking about the same area. Yes. Hindi, ang puntos lang ganito. Okay, bakit napakatindi ang ating workout with all of these people? And with people who are not even in our territories. US, Australia, Japan, etc. Bakit hindi natin kinakausap yung mga Vietnam, etc. and everybody? Hindi, kinakausap ka yan. Ang problema nga, as a multilateral body, ang ASEAN has not come up with a common position. So everything is bilateral with regards to our relationship with regards to our interest in the West Philippine Sea vis-a-vis these countries. Kasi pati tayo, may conflict din tayo with Vietnam. May conflict din tayo with Malaysia. So, sa territory. Puro claimants yun walang common stand ang ASEAN. Kaya bago mag-init pa ang usapan, painitin muna natin ang advertisement natin kasi ito technical natin. Mainit na. Break lang po muna kami. Papalamig po muna kami. Ang oras po namin, alas 9:26 ng umaga. Good morning. Ikaw lang talaga. Panalangin, ha? Sino kumanta doon? Sino ba ang songer? Sakta Bundo ba yan? Anong pangalan nun? Amet. Wow, ikaw. Good morning. Second segment po kami. Samahan niyo po kami. Mamaya 10 kalahati ng umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, live na live po ang inyong barkadang sesyonista, Senator J. Bercito, Secretary Boying Remulla, Congressman Jonathan Del Cruz at paring Edwin Eusebio. Good morning, boys! Morning. Pero talaga tayo, OPM advocates talaga tayo. Talagang gusto natin. Talagang ang galing. Original Filipino music. Mas tagos Mas tagos sa puso. Tagos sa puso. Nangyayari tayo pag nagpapatakbo tayo ng Hindi, mas magaganda mga Pinoy. Ang gagaling ng mga Pinoy artist. Saludo po kami dito. Lalo itong mga bagong artista. Ayun ako, galing. Talagang mapagyayawang na natin. Kailangan natin magkaroon. Marami tayong magiging international artist, mga kilala. Ang tawag dyan, di ba? The continuing evolution of Philippine music. Of original Filipino music. Actually, malaking bagay na gamitin ito ng Department of Tourism at saka NCCA para sa ating programa. Ayun, Kasi dati, nung panahon ni
dating First Lady Imelda. Hindi ba nagkaroon tayo ng international meron tayong mga concert pa nun. May pop music tayo nun. May music mga festival. awards. Pop music festival. Doon ka nag-umpisa yung Pinoy Music Power. Sumikat sila Haji. Yeah. Ngayon merong sign sa CCP. Ano may? Cinemalaya. Cinemalaya. Festival. Mga independent Festival. independent producers and directors and filmmakers. Oo. So mabalik lang tayo dito sa Ma-work- issue ng ma-workout West Philippine Sea dahil talagang alam nyo napaka-init po ng usapan Pero dito. ako doon yung posisyon ng Senado, bakit nagpasa ng resolution, nabanggit ko kanina, na nakakuha kasi Senate President Mig Zubiri ng mga pictures na latest, na nasa loob na yung mga militia na sinasabi sa Talagang garapala na. swarming, more than 100 militia vessels between Pag-asa Island and Coron. So nasa loob na sila. Nasa loob na. Opo. Malayo kasi Pag-asa eh. Oo. So nandun yung mga Nasa inland seas na natin. nasa inland Inland na. waters, Inland waters na natin. Kaya medyo doon Abusado na, no? Kaya nagpanik nag-alala. Pero ito Pero lang. si Senate President naman, di ba, Sen, nagbigay naman ng four options. Yes, 4 options naman. Pero pupuntuhan ko lang kasi sinabi ni Kong Jonat kanina na tama, maghinay-hinay tayo. Magkaroon tayo ng usapan, joint patrol with China, medyo duda ako doon. Kasi may isang, baka hindi alam ng mga kababayan natin. Noong panahon ni Presidente Duterte, nag-establish na tayo nung tinatawag na hotline. Hotline between China and the Philippines. May hotline eh. Para hindi magkaroon ng... Para hindi magkaputukan, meron ka agad. Alam mo ba kung noon nangyari daw, hindi ko alam, may confirm ng ating intelligence community. Ang nangyari ito sa BRP Sierra Madre, tumatawag, ginagamit yung hotline. Walang sumasagot. So, ito yung kami noong panahon na yon, may misgivings kami about a hotline. Kasi kung may hotline, ibig sabihin, ano ba to? Hihingi ka ba ng permiso bago natin gawin yung dapat natin gawin? Papaalam ba natin kung ano yung dapat natin gawin? Yung parang, ano bang kailangan nito? Paghahandaan muna nilang kabila. Paggagalaw tayo. Ganun ba ang punto nung hotline na yun? Na hindi nararapat. Kasi tayo, dapat yung galaw natin, wala tayong pakialam kung anong tingin nila. Gawin natin nararapat para sa bansa, di ba? As far as we are concerned, that's our territory. That's our territory, di ba? So, nakita na natin, may hotline, hindi naman tumatakbo yung hotline na yan pala. Never gumana. Pag gumagana, hindi naman sinasagot. Di ba? So, anong purpose ng hotline? Alisin na natin yung hotline, gawin na natin, di ba? Ang sinasabi lang natin, there are calibrated responses in these things eh. Yeah, tama. What I mean is, halimbawa niyan, not verbal, sesan ka na not verbal, you're summoning the ambassador. Ang susunod na dyan, yung mag-dispatch ka na ng mga certain personnel from the embassy, di-dispatch din nila sa atin. Yung declaration of persona non grata. And then other calibrated responses to any of these disputes, no. Ang hindi nababahala lang yung mga iba kasi yung mga ibang mga agencies in the executive branch dumadating yung pagkakataon na naa-ambush interview siguro sila, nakakapagsalita sila na hindi sila nakikipag-coordinate man lang sa Department of Foreign Affairs. Kasi yun ang dapat na nangyayari in any instances like this. Kagaya niyan, yung Coast Guard, isipin mo nagsalita yung Coast Guard, one of the Coast Guard senior officers. Lahat ng mga tao na kumakampi sa China tungkol dito, etc., traitor. Pwede mo bang sabihin yung mga ganun? Ha? Nagsalita siyang ganun. Do not speak like this. Hindi tama yan. Pagkatapos, National Security Council, si Assistant Director General, si Jonathan Malaya, and then came out also with another statement, which was an escalation. It's an statement. Yung mga ganyan, hindi ginagawa yun. Let the Department of Foreign Affairs handle these things. Yung magsalita ng... Wag na kayong makisawsaw, in other words. Kayo. Executive branch na ito eh. There should only be one action coming from the executive branch. Let the DFA handle that. Yung salita ng posisyon ng Pilipinas. Kasi lilituhin mo ang tao eh.
ano kasi ang NSA, Office of the NSA, But ano advisory yan? yan eh. It's an advisory office. Okay. Medyo So relax it should na first lang. speak to the president before Yes, they say, before before they talk to the public. Yun. Relax lang. National Oo. Security Council. Yes. Pero dapat malagi tayo Yung National Security Advisor. Nagsasalita rin tayo. Dapat yan, siyempre, presidente ang kinakausap. Yes. Kaya lang, Tsaka council. Pero siguro yung sa Coast Guard, hindi mo rin masisik. Sila yung mga nabomba eh. Kumbaga, Sila yun din, pero sila may naman halong yung nasa emosyon harap eh. yan. Oo. May halong emosyon yun na May kasama na. may kasamang emosyon yun. Kaya siguro, yun ang naging pahayag ni Tsaka ano eh, yung Ariela, no? yung Si Coast Guard Admiral kasi Ariela. natin, many many of them were trained in the PMA and other schools. Pero ang Coast Guard natin, definitely nasa ilalim yan ng DOTR. Pero, just the same, dahil yung kanilang instinct is there, they go to their mistas, yung mga classmate nila, sinasabi nila yung nangyayari sa kanila, mga kabaro, mga dating kabaro nila, before they went civilian with the Coast Guard. Ayun. Kaya sinasabi nila talaga yung nangyayari. Bago lahat yan, babati lang muna tayo kasi marami nang nagpapabati rito. Batiin lang muna natin si Sally Medrano ng Isabela. Good morning po, Ma'am Sally. Nakikinig siya ngayon. Siyempre, kasama namin sa DOJ, si Apple Hernale. Apple, good morning, Apple. At nakikinig ngayon sa ating programa. Thank you sa inyong pagsubaybay. At siyempre, meron din dito kay 6237 Executive Session. Sana po tulungan kami ni Sec Boying at Senator JB Ercito. Problema sa illegal fishing dyan sa Polillo. Huwag ko kayo mag-ala. I-report Polillo niyo po Island. yan. Polillo Island. Polillo. Sino nag-illegal fishing? Polillo, Quezon daw eh. Sino nag-ano? Hindi sinasabi dito. Ito po, sabihin niyo po, i-text niyo po kung sino po yan nag-illegal fishing dyan. Mga bully-bully. Ano yung bully-bully? Sa karagatan Hindi, mga ano yan, mga special operation na ano Mga yan. pirate. Hindi. Ano yan, meron mga talaga. para muro ami rin yan eh. Ganun ah. Yung Similar mga yan. no. At siyempre, from Cebu. Ito. Men in Black, Alvin Suarez of Cebu City. Good morning. Good morning, Alvin. Good morning sa inyo, Cebu. Good morning. Ito, si Summer Sia from Albay. Papunta daw sila sa Marinduque. Kumusta daw po tayo? Ba? Marinduque, ha? Samahan niyo po kami dito ha. Text live po namin. List niyo 0919-282-6485. 0919-282-6485. Sabi ni Tamina Labinia, matuto po tayo sa Vietnam, yung mga individual na mamamayan nila, nagrarally sa embahada ng China at yung mga aktivista nila, nangunguna sa protesta. Asaan yung aktivista natin ngayon? Nasa ibang bagay. Binibwisit yung sariling bayan. Kasi komunista naman. Direkta yun. Madali ko lang din, bago tayo bumalik sa issue natin, no? Pasalamat na ako, galing ako sa Samar, province of Samar. Kay Gov. Shari Antan, kila Congressman Jimboy, Congressman Michael. Peaceful na ngayon summer, no? Peaceful na. Tsaka, siguro pagtutulungan na natin sa Boeing, no? Kasi doon na lang hindi pag nawawala ang NPA, umuunlad ang lugar eh. Pag nawawala ang NPA, umuunlad. Kaya dapat siguro kaya napabayaan din yung kalye na matagal. Yung kalye ng yung coastal. Ayusin. Yung coastal. Nagbisikleta ka ba doon? Nagmotor ka? Hindi. Dumalaw lang kasi ginawa nila ako number 3 doon. Kaya ayun. Tinatapos na yung... Sana number 1. Next time number 1. Tinatapos na yung coastal doon eh. Tinatapos na. At ang, I understand, ang contractor niyan yung kina Alex, Pacific Products. Ganon, ang contractor Atty. Lopez. Ito, si Bong Belica, kinukumusta ka sin. At saka tayong lahat. Bong Belica ng San Juan. Bong Belica. Good morning, Bong. At saka si Ding Diaz ng Malolos. Ito si Ding. Kala ko, Pasay. Meron din. Kapangalan. Konsyel na siya ngayon. Listening from Malolos. Wala na pong baha dito. Siyempre, wala ulan eh. Teka, nabanggit yung baha. Na-monitor niyo ba yung meeting ng presidente? Ay! With the politicians of Pampanga. Ay, nako! Pampanga lang ba yun? Kasama Bulacan? Kasama Bulacan. Nandun si Governor Fernando eh. Governor Fernando. Ano ang Uminituro ng presidente. Napakaganda. Ito Pero may nag-threaten na may walkout? Ano ba yun? Yung isang congresswoman, ang pangalan ay kung ang nakalagay sa SOCMED ay Congressman baka si Esyok yan yung sinasabi mo. Congresswoman Bondok. Ano ba ito? Esyok. Si Ana York Bondok. Ana York Bondok. Siya yung nagsabi sa harap ni Presidente na pag yun ang, hindi naman niya sinabi kay Presidente. Sinabi niya kay Dave Singson. Dave Singson.
Na kapag pinili si Buya, mag-walk out po kami dito. Medyo yung proposal na magkaroon ng retention dam sa Candaba yata. Yung impounding area. Pero alam mo itong meeting na to ni Presidente Marcos, dito ko nakita na ang galing pala, kaya pala ni Presidente hawakan lahat ito na hindi kaya niya. Kayang-kaya, no? Hindi, malamig siya. Hindi siya mag-preside. Tapos parang para tayo medyo nabubuisit na bakit hindi mo makuha yung punto de vista? Hindi nga ito yung problema natin. Ang problema natin, walang lalabasan yung tubig. Hindi ba naintindihan nyo? Pero ang gusto ng mga LGU, dredging, sloping. Alam niyo po, pag pinag-usapan po natin yung dredging. May pera dyan. Limpak-limpak. Pag dredging po yan, yun po ang pinakamagandang project talaga yan. Sapagkat unang-una, mabilis. Mabilis, tapos kumita. paulit-ulit. Mabilis kumita. Oo, bilis kita dyan, boss. Pag dredging, bakit yan ang tinutulak? Sinabi na ni Pangulo, dapat ang solusyon long-term. Kaya kung gusto nila ng dredging, sila bumili ng equipment nila, sila magbayad ng gasolina. Tutulungan talaga nila taong bayan. Temporarily for a few weeks. Kaya naman. Pero yung at national government, sa budget nila. Ang national government, ang concern niyan, long-term solutions talaga that will for the general welfare. I think kaya nagkaroon ng ganun na statement sina Ana York. Kasi it was directed not at President Marcos but at Babes. Because why? What is Babes there? Ang kanilang tingin, nag-enlex ka ngayon. You're the Secretary of Public Works for 6 years, etc. Tapos ito ngayon na suggestion mo, why are you not taking a look at the natural course of the river systems before? Kasi dati meron din naman ganyan Pero Jonat, I think that it's common knowledge that the Asian Development Bank, nagpunta rin sa atin na USAID. Ang JICA and JBIC made studies. Lahat ng multilateral agencies tumulong na sa atin. Nagpautang, marami tayong studies na para ma-drain natin ang flood ng Central Luzon, magkaroon talaga ng floodway papuntang through Bulacan to Manila Bay. Manila Bay, palabas. Ano yan long concluded, everybody agrees, solution. Ang problema, the political will ay hindi pinakita dahil hinarang yan ng maraming LGU sa Bulacan. Ayaw nilang padaanin yung 700-meter floodway project para pwede i-drain. Ganun lang ka-easy yun? 700 meters? Hindi, 700-meter wide. Floodway. Which will take up, ilang hectares ba yun, Jonathan? Malaki-laki rin yun. 200 hektarya. Tama yung kay Seke. Kaya nga sinasabi, the original river systems, nasaan na ngayon yung mga yon? Kasi doon dadaan dapat yung Kasi you must remember, there is a Candaba swamp. Diba? Malaking area. Candaba kasi. Tapos yung Pampanga River before, yung Pampanga River, meron rin talagang spillway towards Manila Bay talaga yan Doon talaga palabas yan. Kasi doon talaga palabas. Nakita mo Hagonoy, parang year-round nagkakaroon ng tubig. May tubig lagi. Precisely because walang tapos ang tinutulak na iba, solusyon na dredging. Hindi nga, mali yun. Mali yun. Dredging, okay, pero kulang yan. Hindi yan. Okay sa kanila ang dredging. The dredging that they want should be a local activity. Yes, already. And locally funded, not national government. National government, may sariling program na tinitignan. Sinabi yung dredging, Sikboy, ano ba yan? Ano dinedredge ba yan? Putik ba o pera? Siltation. Burak. Yung burak. Palalalimin mo lang. Hinihigop. Para lumaki yung para lumalim ulit yung burak ay hinihigop. Ay hindi kasto. Yung carrying capacity lumaki ulit. Yung carrying capacity. Para tumalim muli ang tubig. Pero bumabalik ulit di ba? Kasi nga. Ano ko lang dyan, kasi nagka-hearing kami. Doon lahat ng DPWH yan. Bakit ilang taon na? Kasi natural basin talaga ang Central Luzon. Talaga naiiba ang tubig. Catch basin. Tama yung sinabi sa Boeing. Talaga ang long-term solution dyan, yung floodway. Floodway talaga. Spillway, floodways, papuntang para ma-empty. Ano yan kasi ang Luzon Island, marami tayong ganyang mga swampland. Candaba swamp. Swampland yan. Pero it's a very beautiful and very useful natural resource. Kasi dyan nagtatanim din ng palay. Maraming economic
economic benefits sa atin yan. Parang Laguna de Bay and then Makati swampland. Nung araw yung buong Makati po swampland yan. Kailangan mag-drain rin yan. Papunta naman nila Bay. Kung hindi magbabaha, di ba? Yun lang pinag-uusapan dyan eh. Alam ni Yusek Dulay yung Makati, Kati talaga yan eh. Kumakati. Hindi, kamot naman yan. Iba kanya eh. Iba yung Kumakati sa tubig. Iba yung kati sa kati. Dahil nag-umpisa na, kailangan tayo mag-break dahil tigil natin. Ang oras po natin, alas 9:47 ng umaga. Good morning. Napakasaya po ng usapan. Off-air third segment na po namin. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, live na live po dito. Kasama natin ang barkada sesionistas. Walang iba, Secretary Boying Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jotel de la Cruz, at paring Edwin Eusebio. Good morning, boys! Good morning. Lang ako Nasaan na naman nakikinig sila sa atin, pa? ha? Pawat saka si Edwin. Oo nga, ba't nawawala? Si Pa, alam ko natin, Si Pa, alam mo. nakakapit sa timbayon, no? Si Ed. Si Si Ed Ed, na naman. iba kinakapitan nun, Ano ha? na yun? Oo. Sen, bahay na. Hindi Bahay na. Si Hindi Amba Teddy Boy, ako, medyo nalulungkot si Amba. Gloomy Yuki. Oo. But Always gray. wag ka mag-alala Always dahil gray. Pero mainit ngayon doon, di ba? medyo mainit ngayon. Summer ngayon. Summer. Pero malapit na, maiksi lang naman summer Pupunta doon. daw siya sa Ascot eh. Ha? Ascot. Ascot. Di ba, pupunta ni Sek Boying, bibisitahin ni Sek Boying para hindi ka malungkot. Kailan ha? tayo bibisita? Ikaw, kung kailan mo gusto, medyo, baka parang hindi siya malungkot. Enero, Pebrero. Para sobrang ginawa. Sobrang depressed siya. Batiin lang natin si Justice Leo Madraso, Deputy Court Administrator ng Mindanao, at siyempre si Court Administrator Raul Villanueva na nakikinig sa atin yan. Good morning po, mga Justice. Pag ako bumisita kay Teddy Boy, ang ibabaon ko rin paminta at laurel. Dahil? Mahal bilhin dun eh. Ganun ba? Oo. Laurel, man doon? Para masarap gumawa ng adobo. Pagluluto mo? Pagluluto siya. Ang hindi alam na. Gagawa ko siya mga 20 kilong adobo. Freezer na lang. Freezer na lang. niya. Para yun ang... Init na lang. Init. Para yayariin siya ni Madam. Oo, patay tayo dyan. Yung on oil adobo. Ha? On oil? Lumalangoy sa sariling mantika. Di ba yung adobo kapag niluto mo yan at iniwan mo, mas sumakasarap? Mas Habang tumatagal. Kasi papasok. Yun lang yung langis na may lasa. Yan. Yung bago pa yun. Tama yun. Yung langis na may Tama lasa. Twice cook adobo. Yan. Twice cook adobo. Then, multiple times cook. Multiple times heated. Amba, Teddy Boy, mag-ready ka na, ha? At sa tingin ko, pagkatapos ito... Pagkakain mo, sabay inom ng magdadagdag- ice cold coke. Yan! Para sebo ka agad. Dagdag stand ka. Yan. Dagdag stand, ha? Dagdag stand. Pero anyway, mabalik tayo doon sa usapan natin dito, ha? Tungkol dito sa ano ba to? Yung flooding. Flooding, ano? Kumusta daw, sabi ni Soljen? Ha? Soljen Maynard. Oh, good Kamusta morning. ka na? Good morning, Soljen. Good morning, Soljen Dami mong Maynard. ayusin ngayon. Ang pinopose ko nga ron, dahil sabi nga ni Sec Boying, no, ang talaga kailangan dyan, long-term planning. Yes. Ang nangyari sa bansa natin, because of the 3-year and 6-year term, lagi talong short and medium term. So pati itong flooding, water management, kailangan long-term yan. 20, 30 years, 50 years ang planning yan. Di ba? Tag-ulan, ang dami nating ulan. Nasasayang, hindi natin naiimbak. Hindi kaya sinabi. Pag nauubos, pag tagtuyot. Diba? So, kailangan talaga long-term planning. Kaya nga yung pinaka-first bill that I filed in this Congress, a comprehensive master plan for infrastructure development. Kasama na po itong flood control and water management. Pero wala pa yun, hindi pa napapasa Wala yun. pa eh. Hopefully, may pasa nga. Ito ba significant ba dito, Sec Boying, yung National Land Use Act? Kaya, mahalaga yan. Napaka-importante. Kasi yung wetlands should be kept as wetlands. Ganun Hindi na ba? dapat tinatambakan Hindi dapat yan. tinatayuan. Please be advised, Ha? yung wetlands should be kept as wetlands. Please be advised, Baka nakakalimutan mo yon, Yosek. Yung Mahilig sa wet yan. Yung wet. Yung wet, Dapat or very wet lang. parang Ayan, mga ganyan. wet. Please be advised, Slippery when wet. Iba yun. Highway. Palto yun. Mag-iingat ka. Highway. Tayong mga senior citizen, mag-iingat tayo. Pag tayo nadulas, Ay, delikado yan, di ba? Maingat sa mga... sa slippery slide. Sinasabi mo, para pag tayo senior, mag-iingat tayo sa mga wet places, Yes. di ba? Ingat kasi delikado. Saka sa slippery. Slippery. Ingat tayo So, dyan. going back siguro, dahil nga yung dapat long-term yung mga flood control, nangyayari nga,
patsi-patsi. Yes. Slow protection, drainage ditong Pero alam mo, ito ating JB, tama yung yun ang sinabi mo. nangyayari. Dapat Yung sana, dredging, wala kasing sign yan na nagawa o hindi nagawa eh. Wala. Kaya Ano ba yung napakadali mga paborito? Sige nga kayo. Napakadali Sige. magnakaw ng pera dyan. Ito, nahukay, makinig tayo, sikreto. Ano ba yung mga favorite na mga ganyan Hindi, types? paborito yan ng mga... So, dredging. Ganda yan. Mga Type chairman ng namin mga yan. committee, LGU. yung paborito nila, dredging. Ano pa? slow protection. Slow protection. Alam mo, sa dredging, ang sabi nila, sa bawat 1 billion na ilagay dyan, ang kalahati niya nananakaw. Ganun, ha? Kasi Diba, hindi mahirap mo naman mag-quantify. nabibilang. Mahirap. Kasi wala kang sign na ginawa yan o hindi. Kasi natatabunan kagad ng tubig. Tabunan kagad eh. Ang masama pa, Sek Boying, Pangulan. may mga dredging projects, alam ko. Mga chairman po ng mga committee ang gumagawa niyan. May alam pa ako na dredging projects, no? Dredging yun. Aandar yung dredging machine ng mga 1 linggo. After Tapos that, masisira, wala na. hindi naandar. Ayun. Pero tapos na yung dredging. Basta may props. Nakatiwa. May dredging Ano machine lang? doon. Dredging machine. Tsaka meron silang oil container. Aha. Yun na yun. Ayos Tapos na. may tao. Sa May linggo tao. lang Parang scarecrow. Ganon. May tao. Tapos, completed project na yun. Completed project na yun. project Basta na yun. pinapaandar lang nila. Pag mag-check ang COA. Papakita nila, umuusok talaga yung dredging machine. Pag mag-check ang Global COA. yung makina. Pag chinek, Pag ando yung Umusukan COA, na lang aandar yun. Ayun. Umusukan na lang yung makina ng dredging. Parang talaga. Sira na eh. Oh. Pero pinapaandar nila yun. Oh. Tapos babayaran sila ng DPWH. Ayun. Nice na, no? Pag Mga chairman ng mga committee, pag mahilig may na. audit at monitoring, Pag may audit at monitoring. aandar yun. Tsaka ganun, may tao bigla. Lagi Ano yan, ang sikat na sikat dyan, Imus River. Ganun? Oo, sa amin, sa Imus. Ganun? Oo, Imus River. Ilang Ilang beses beses na na na-dredge yan. 20 taon na dire-dredge yan eh. Ganun? Walang tigil eh. Baka lumalim na. Kaya kasi ayaw dahil- nga nilang bitawan ng dredging. Ayun. Sa ibang Pero ang dredging, hindi talaga effective talaga yan. Wala talaga mangyayari walang- dyan. Dapat meron ka talagang Permanent complete, solution. comprehensive plan. Oo. Yung dredging, pwede yan. Palliative Palakibutas lang yan, lang. palliative oo. lang, oo. Ano yan eh? Oo. Para kang, kung ikaw ay nag-maintain ng drainage sa isang eskinita, Oo. meron kayong kanya-kanyang buhukay Oo. sa bawat tabi. Oo. Papalahin nyo Oo. para makadaan Makadaan ng tubig. tubig. Oo. Tapos magkakaroon na naman ng buhangin yon, Oo. tsaka ng burak, papalahin nyo. Oo. Ito, large scale. Large Ganun, scale. parang ganun, oo. napala. Oo. Gusto nila, Parang babayaran tuloy-tuloy. ng milyon-milyon Oo. kahit wala nangyayari. Ang gusto nila, saan gagastos ito? National government. National diba? government, National- oo. Ibig sabihin, gusto nila kargahan ng Yun. national government. Ito si Lebel, Oo. yun daw sinasabi. Ganyan ho nangyari dati sa Mandaluyong. Ha? Hanggang nagawa yung Kaya ngayon, malaking marami drainage. nagagalit kay RSA eh. Oo. Kasi yung Pasig River, nililinis Nagawa siya. niya. Nililinis siya, Private, walang gumastos. dinedredge Kasi- siya, Oo. na walang kinukuha sa gobyerno. Ayun. Pero ipagkatiwala mo yan sa local official. Ba? Tsaka sa Panay singil. sa Panay ating singil mga walang kasama gawa. sa legislature. Naku. Diyan, grabe So, si RSA talagang- Hindi lang Pasig River, Sek Boying, Tulyahan, Tulyahan, lahat. San Meron siyang River. statement, nakita mo ba yung statement? Inuukay niya lahat. Ito, maganda pag-usapan to kasi ang marami kasi tayo mga lupa na nantituluhan nung araw Aha. na underwater na ulit. Yes, yes. Ang example dyan, sa amin sa Cavite, mula Noveleta hanggang Cavite City, Mm. dati ang lapad po niyan ay mga 250 to 300 meters, yung talagang lupa. Baka hindi lang, minsan 500 meters pa yung lapad eh. Ngayon po, natitira 50 meters na lang. Ito yung mga parang bayside. Pag-raise Bayside. ng sea level, Tumaas. yung mga mga lupa, Lumubog na. Lumubog na. Oo. So, ang tawag dyan, alluvion, di ba? Oo. Nawawala yung lupa dahil nag-take over ang dagat. Oo. Yan sinasabi ng RSA, di ba? Yung sa Bulacan, Oo. ganun po yan, puro tituladong lupa po yan. Na, Lumubog. lumubog na, binubuhay niya ngayon. Sinusubukan nilang Kasi- itaas muli. Oo. Di ba? Yung mga tituladong lupa. Naging Yun. peace fund kasi yun eh. Yung malumubog. Yung mga lumog. Oo. Kasi ito nga yung Sa sa Bulacan. lubong ng yun yung sinasabing kati. 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 Iba yung kati. Kay Doto yung kati. Sorry. Yun ang history ng Makati. Yun, yan. Lumakati. Nagsasalubong. Diba, ibig sabihin nga, Kati. Nagsasalubong yung, tide, yung fresh at saka salt water. Ayun. Brackish, magandang fish pan yun. Fish pan. Kaya doon naglagay ng mga Doon fish tabas na. pan. Mga ludong. Ayun.
Ang problema lang doon is nawawala nga, na-anod over time, di ba? Yun ngayon ang inaayos dyan sa Bulacan. Sa may Hagulay area. So, tama yung sinasabi ni RC na hindi ito reclamation. Kasi dati ng lupa yon, may titulo yon. Maraming ganyan sa amin, sa Noveleta. Ang maraming mga titulo sa amin sa Noveleta. Nasa tabi ng dagat. Pero nawawala na yung lupa kasi na-take over. Nandito na yung dagat nasa ibabaw na. Ay, hindi reclamation. Pero, pag ito'y binabayaran mo pa rin ng buwes, ang tanong lang, papayagan ka bang kunin muli yung lupa mo mula sa dagat? Reclaim. Pwede ba yan? Theoretically, yes. Theoretically, civil code pwede, di ba? Pwede. Under civil code, pwede dapat. Dahil tulad. Ganun ang nangyayari sa yung alluvion will only happen kung talaga you give up. Alluvion will only be official once you give up yung title. Yung title. Yung rights. Tsaka you give up your rights. The property. Kaya doon sa Bulacan Airport, karamihan ganyan. Isa sa mga pinakamalaking fish pond owner dyan dati, yung pamilya ni dating Senador Soc Rodrigo. Malaki yun. Doon. Pero iba yung lupa na kuha. Hundreds of Iba yung nakuha ni Pati Malolos Ang Malolos, maraming tituladong lupa yan, na ginawang fish pond. Yes. Ganun ba? Malolos, Yes. Ang Malolos ba is historically lubog ba yan yung Malolos? Kasi ang ano yan eh. Kasi lagi binabasa ang Malolos. Dulo ng Candaba Swamp yan. Alin ang Malolos? Dulo ng Candaba Swamp. Mababa rin talaga. Yung mga Hagonoy, Ubando. Bando. Yan, Malolos. Malolos. Kaya talagang naturally, talagang Binababa ng tubig. Pero dito sa sinabi ni Presidente, yung pinopropose sila yung impounding Sa Candaba. area sa Candaba. Nakikita mo yung iba yung pananaw ni Presidente na intindihan niya. Hindi, actually, ang engineering solution dyan, yung impounding na yan, actually, the other name for it is retarding basin. Okay. Para flow ng tubig, maipon muna siya. Hindi tuloy-tuloy. Hindi siya tuloy-tuloy. Meron kami flood control project sa Cavite. Parang ganon. Retarding basin sa Imos. Doon mo muna ilalagay yung tubig. Hindi, in-expropriate ng gobyerno yung lupa, I think 40 hectares. Tapos hinuka yan. Hinuka yan up to 3 meters. Tapos para pag dumating ang tubig, doon mag-iipon. Doon muna. Para hindi magka-flash flood. Pababa ng Bacoor tsaka ng Imus. Yun. Pero maganda dito sa sinabi ni Presidente, sabi niya, yung impounding natin, pwede pa natin gawin ito for not water just sources. Agricultural water use, sources, yes. Irrigation, di ba? Water supply. Pati bulk water. So, ibig sabihin, nakita niya na, nabasa niya na kung ano yung pwede. Wetland yan eh. Sa Candaba eh. Wetland nga ito. Parang, alam mo, talaga tayo nagkulang, no? Yung wala tayong water impounding na hindi natin nagagamit yung amount of rainfall para sa tagtuyot. Dapat anong araw kasi land of the plenty tayo. Land of plenty. Kayang-kaya na. Konti pa lang ang tao, malaki yung lupa. Ngayon po, sobrang dami na ng tao. We have to maximize our use of resources. Dito ba sa Metro Manila, mayroon ba dito, impounding? Alam ko, isa lang sa may BGC. Meron sila eh. Merong effort dati dyan ang pinakamalaki na project ng JBIC, JICA, yung sa Cavite. May isa pa na dapat gagawin ngayon, Upper Noveleta General Trias area. Ganun din. Meron din dapat na ginagawa ngayon. Pero nung governor ako, ginawa namin yung sa Imus. So yung bang ginawa niyo sa Imus? Tulungan namin ang Japanese government tsaka DPWH na matuloy yung project na yun. Multi-use ba yun? Nagagamit niyo ba yung tubig from impounding? Ano yan eh? Nakaka-charge siya ng aquifer. Kasi downhill aquifer yan. So yung aquifers downhill to Bacoor. Nare-revive. Yung aquifer, parang ito yung nasa ilalim ng lupa na mga daluyan ng tubig. Ano yan? Ipunan ng tubig. Ipunan ng tubig sa ilalim. Kasi sa charge siya. Bubombahin. Ano yung ginagano mo? Imbis na gapangan siya ng alat, at least yung sariwang tubig. Fresh water. Tsaka kailangan tayo maging innovative dahil nga sabi, dumadami nga ang tao. Like Metro Manila, Makati for example, marami sa Metro Manila below sea level. Maynila, Nabotas, pero naglagay, tulad ng Mandaluyong, Makati, naglagay ng flood control na maayos. Tulad ng San Juan, ni Lolay area, naglagay kami mga pumping station sa maayos. Si Nabotas, si Toby Tiangco, kaya nag-TOYM yan. 70% yan, lagi silang underwater, pero ngayon, naglagay may siya bomba siya. Bombastic pumps. Bombastic pumps yan. Nawala ang bahasa na botas. No? Kaya, siguro, iyahan-tulad ko lang, hindi sila naninira po ako, yung sinasabi na ni Sec Boy, na dapat, kung ano yung para sa
magandang pang-national, halimbawa, long-term plan, pag pinatsi-patsi mo, pag dinurog mo, halimbawa, sa San Juan, may pumping station kami, huli na lang. Last na sana. Nilagay ko yun bago ko nawala. Kaya lang, inirata ng congressman, ginawang slow protection, drainage improvement na ilang beses nang nakagawa. Nailipat na naman. Doon sa Yun dredging na sayang. naman tayo. So, sana, sample ito na pag national project, doon sa aking bill, pag national project, wag nang pakialaman. Kung may project ka, congressman, governor, bahala ka, pero wag mong pakikialaman itong national project. Ayun. Dapat ganun. At saka ito siguro maging aral din sa ating mga, kasi pinag-usapan natin dito kasi sa Metro Manila, usually sa Luzon, pero ito dapat titigan din ng ating mga LGU sa probinsya, sapagkat yung area ninyo, tatagal yan, mau-urbanize yan, magkakaroon kayo ng problema sa flooding, magkakaroon kayo ng problema dito sa overpopulation. Baka dapat silipin nyo na habang maaga pa, magawa na ng ganitong klase mga preparations, hindi ba? Kaya nga napaka-importante yung national land use. Yun, para Kasi meron pwede ng... ka i-resolve. may humaharang nun Ha? May humaharang nun. Pwede kang i-resolve Yung ganun? kagad. Oo. Yung bang humaharang nun? One golden senator. Yung ba yung nakabili ng ng... Tindi. Yung Tindi. expressway? Yung pati ng expressway? Yung sa 4.4 kilometers yun. Yung binili. Yung, MCX. kaya nga, binili, di ba? Expressway? Yung ba yun? Oo. Lupa ng Bucor yun, ha? Yung pa ng Bucor ba yun? Biro mo, tatlong ikot Pati, na. pati yung mga nakapaligid, lupa ng Bucor. Pati yung mga subdivision. Nako. Subdivision ba yun? Yung subdivision naman kasi, ang may kasalanan ng mga Secretary of Justice, At that time. they were... Linawin muna, di tayo. Hindi, yung mga nauna sa atin, they were kowtowing to the idea of the people from the DOJ, charity begins at home, bigyan nyo sa amin yung lupa ng gobyerno. Katarungan. Kaya may Katarungan Village. Kaya may Katarungan Village. Ayun. Tapos napasok doon. Pumasok na doon. Yan ang problema pala kapag ganun. Kaya ano yan? Magbe-break muna tayo para tuloy-tuloy na yung usapan natin para dun sa susunod na last segment na tayo. Ang oras po natin ngayon, alas 10 ng umaga. Good morning. Last segment na po namin, ha. Huwag po kayong bibitiw. Last, na lang to, ilang minuto lang, 15 minutes na lang po ito, ha. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po, live na live, walang iba ang ating barkadang sesyonista, Secretary Boy Rimulya, Senator J.B. Ercito, Good morning. De La Cruz, at Morning. Paring Edwin Eusebio. Magandang umaga. Doon ako sa summer kahapon, may mga nagbanggit sa akin, mga board member, mga ay lagi kami nakikinig sa executive session. Okay, thank you. Batiin mo, ha, Bati mga natin mga taga-Samar. opisyalis hanggang sa At ito lang, batiin ko rin. Ganun, ha. Sari Antan. Ito, galing naman kay 1968. Last Saturday, I was in MOA by the Bay. Di natanaw sa kalayuan ng reclamation activities. Thanks to PBBM for its swift decision to suspend the reclamation. Sana po ituluyan. Hindi na ituloy mga yan. Sabi ni Joseph R.N. Avid listener natin from Manila. At ito naman, sabi naman ni 3869, tumbok ang bola na pag yung Navy ships inatake ng Chinese Coast Guard, matitrigger ang mutual treaty with US, pati ang reaksyon ng UN Security Council. Kaya atat naman ito mag-ataw ng economic sanction sa China. Pero napag-usapan itong reclamation, pasensya na, pero habang nandito tayo, para lang kaalaman ng ating mga nakikinig sa atin, ang total pala na reclamation projects dito sa in-approve na 187 Total. Reclamation Nationwide projects yan. nationwide. Pero yung sa Manila Bay, 22. 22 yung sa Manila Bay under the PPP scheme. Ang dami. Ang dami, 22. Ito yung Magkano ang GAIB niyan? Magkano GAIB? Sa PRA? Dapat siguro ilista yan. Ito yung mga Dapat siguro ilista yan. Midnight yan, no? Tingnan nyo, ito yung mga project. Bakilala nyo, Malaman to, mga barkada pa natin to, Lista. Okay. Ingat. Una. Pravel Fishing Corporation, 5 projects. Bacor! Pravel yan, 5 Bacor projects yan, SM Prime Holdings, 4 projects, Pasay. Pasay, Silver Manila. Dragon. Di ko alam to Silver Silver Dragon. Dragon. Silver Dragon. Saka yun yung sa may US Embassy. Yung dating nag-donate ng ng 10,000 yata yan. Ganon, Ito, 10,000. Yung home sa Port Sa Nueva Ecija? Port Magsaysay. Yun. Chinaman. Baka yun, Baka. Oo. R2 Builders. Ayan. SP Construction Technology. Alltech Construction. Matagal na yan. Algon Bay Construction.
At Home Invest Realty, 2 projects, ha? Ang dami nitong ano. Isa lang, may tanong lang ako isa. Sa kanilang lahat, ano makukuha ng national government dyan? Wala, kasi nasa LGU. Ano makukuha ng estado dyan? Wala nga. Ano makukuha ng taong bayan dyan? Wala. Anong benepisyo? Anong benepisyo ng taong bayan That's the dyan? bottom line. Anong benepisyo ni Juan de la Cruz? Wala. Sila may kita. Kasi nga ito ba, biro mo, ang lalaki pa, meron pa dito na 6 na reclamation project na more than 1,000 hectares. Wow. Grabe, Natakpan na ang buong Manila Bay niyan. 1,000 hectares, Grabe. Sobrang dami nitong ano na to, ha. Average project size ng reclamation 234 hectares. Jesus Mariosip naman. Ano ba naman to? Napaka. So times 22, mga 4,000 hectares. More pala. Di lang. Kaya lang kaya tatigan talaga at dapat tingnan itong mga project na to na inapprove ng at tama lang, ha, na bantayan ito sapagkat ang PRA nalipat na under the Office of the President. So wala na silang rason hindi sumunod kay Presidente Marcos. Sinabi ni Presidente Marcos, tigil muna kayo, tingnan muna. Dapat maimbestigahan to, parang midnight no? Kasi parang bigla last 4 months. Duterte administration, inaward dyan ng PRA sa mga ganun, sa itong mga projects to biglang inapprove to, ha. So inaward. parang midnight deal to, Mabuti matawagan yan si Chairman Alagra. Yun. Dapat. Saka si Rubiato. Suspended ba siya? Suspended sila. Ayun sila ng ombudsman. Alin yung at PRA? Mga PRA board. Ang grabe, ano? At saka napakabilis ng tumabaho nitong mga dredger at mga vessels. Sandali lang, punong-puno na. Alam mo, nung first few months kasi ng years ng Duterte administration, hindi makagalaw. Yes. Relax lang, nakaubang lang yung mga, nakabantay lang yan dito. Nung palabas na si Presidente, bigla na lang yung mga tao niya. Kasi parang hindi niya na nag-check. Ang alam ko, parang ayaw ni si PRRD mismo, ayaw niya Ayaw niya. Mukhang itong mga tao niya ang nagapun dito. Gumawa ng paraan. Ang importante sino sa kanila? Ang importante ngayon, matignan lang. Mabuti yan. Pag-uusapan natin. Kung sino ang mga namunini dito. Kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng reclamation project na PRA lang. It has to go to the office. Pero lahat ng information natin galing kay Edwin, no? Lahat. Siya nagsasabi sa atin. Bubwit natin. Walang iba. Natin si Edwin. Ito si Edwin Eusebio, napakainit po nito sa napakarami nitong impormasyon. Ang daming binubulong namin. Galit sa mga opisyal. Galit sa mga opisyal to. Siguro dapat natin tignan yan. Ngayon na tinigil na yung environmental impact assessment. Dahil ngayon, talaga nagbabaha. Dapat may natatabig ka yata. May natatabig ka. Meron ba? Umiinit yung kaliwa ko, Hindi ako. Wala akong pakialam dyan. Ang important, tama si Sen. Dapat ma-monitor at malaman yan. Kasi yung engineering intervention, kasama yan. Doon sa environmental impact study. Ako, isa lang ang tanong ko dyan. Kasi ang dami din nagtatambakan sa dagat, di ba? Saan dadaan yung tubig, mga kaibigan? Yun na Pagka umulan ng todo, dito sa at kailangan palabasin ng tubig mula buong Metro Manila. Isa-isahin natin. Palalabasin mo Manila Bay. Hindi, isama na natin ang Cavite. Kasama ng Bacoor, Imus, di ba? Lahat yan. Tapos kasama ng Las Piñas. Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Pasay, Makati, Pasig, Maynila, Pasig, Maynila, Quezon City, Malabon, Navotas, Valenzuela. The entire area. Puro tubig yan. Pag umuulan, di ba? Saan po dadaan ng tubig? Para lumabas. Kasi ang tanong mo dyan, yung pinag-uusapan natin ng Pampanga River Delta. Gusto natin gumawa ng floodway. Para lumabas yung tubig papunta ng Manila Bay. So lahat to Manila Bay naman. Pero ngayon na tinatambakan nila Manila Bay, paano siya lalabas? Sa dulo ng Manila Bay. Mayroon pang gagawa ng floodway para siguradong mag-e-empty yung tubig mula sa lahat ng bayan ng Metro Manila papunta po sa kaduluduluhan ng Manila Bay. That should be part. Yung engineering solution na yon, dapat lumabas na malinaw kung sino magpapagawa ng floodway. Kasi baka mamaya tambakan nila lahat, sabihin nila sa gobyerno, hukayin nyo, i-dredge nyo yung floodway. Hindi pwede. Importante yun. Importante. Responsibility yan na magre-reclaim, yung tabi nila, may floodway na napakalalim. Ayun. Di ba? Dapat. Kasama ito dapat doon sa environmental impact assessment, di ba? Kasama yun. Kasama dapat yun.
Kasama dapat, kaya lang hindi nga kasama eh. Hindi, i-monitor nga dapat. Ikaw ba nagtitiwala kang gagawin nila yan? It is Ako di ako nagtitiwala kahit kanino dyan. It is a matter, gagawin nila yan. it is a matter of Kasi mas mahal pang humukay ng ganyan eh. Oo. Kaysa mag-reclaim, ano? Kaysa mag-reclaim. Mas mahal. madali nang gumawa ngayon. Floodway ng para ganyan. gawin mo yun? Oo. Ang laki nun. Laki yung Tsaka engineering solution dapat yan. Oo. Hindi ka lang hukay tambak. At saan lapad dito? 700 meters ang lapad. Baka hindi lang kasi buong Metro Manila to eh. Ba? Ang laki nun, Water that Oo. flows into 15 million households in Metro Manila. Oo. Pagka umulan, palalabas ng Manila Bay, kaya ba yan? Oo. Padaanin dyan sa Manila Bay ulit through the reclaimed properties. Yung lapad nito, pag sinabi mong... kasama para yun. malaman lang nila kung gaano kalapad yun. Parang yung yung 700 meters na yun, parang ano ba yan? Mula Halos US kilometro Embassy hanggang... hanggang CCP. Hanggang CCP, 700. Hindi naman. Mula US Embassy Club. hanggang Malati Manila- Church, hanggang Malati Church. mga Manila 700. Yacht Club. Yacht Club siguro. Yacht Club, 700 meters. Ganun kalapad. Oo, ano? ganun kalapad yan. ang dapat. Bawat project na yan, Oo. mayroon dapat na nakalagay na ganun. Kaya yun ang dapat Part of the enforcement effort yan. Kaya yung environmental Oo. impact study, kasama yun. Hindi, kaya nga May ito engineering. ito nga pinunto di vista nito ni Sec Boying noon tayo dito sa programa. Bakit yung publiko na maapektuhan dito walang pakinabang. partisipasyon at lalo na walang pakinabang. Meron ba kahit isang park na gagawin dyan para mapasyalan ng tao na papalit Para sa pinapasyalan dati sa Ross Boulevard? That is part of, kaya nga ang dapat na Meron, tanong, sigurado, pero puro Hindi, pero mall kanino? nila, puro Hindi. kanila, private yun. Private yun. Hindi, dapat Hindi, dyan para sa taong hindi, bayan. kaya nga kasama yan doon sa review. Kasama pati yung mga local governments na partners nitong mga private sector na naggumagawa ngayon yan. Halimbawa, Manila. Manila, itong Pasay, Oh. Paranaque, Oh. Bacoor. Oh. Yung mga ganon. So tawagin Pero sila. ito ang tanong nga dito in the first place, Song Jonathan. Bakit ang tubig na ang nagmamay-ari Republic of the Philippines, nung ginawa mong lupa, naging City of Pasay, City of Manila. Yun, ang Bakit City tanong. of Bakit sila pumasok? Paranaque. Walang sa karapatan mga- ng LGU dyan. Yun ang tanong ko lang. Ba't Bakit? LGU ang- Dapat Republic of the Philippines pa rin yan. No, the title remains with the Republic of the Kaya lang- Philippines. Ngayon, pagdating sa retitling, kasama yun. Hindi, kaya Kasi nga may eh. sharings na sila. Kaya nga, pero Ngayon, ang share. punto pa rin, sino ang kahuli-hulihang May-ari ng Manila Bay. lupa na yun? Di ba city government ang hahawak nun? Di ba Republic, Tama, Republic of the Philippines. And yung mga pumirma nito sa Office of the President at the time, they should be asked also. Kasi ang tanong nito, Kasi pumirma sila sa kontrata eh. Oo, pero ang tanong pa rin dito at the end of the day, bakit napunta sa kamay at poder Ng ng LGUs? LGU? Ng LGU. Kasi sila nag-apply. Oh, pero Sila- di ba, tubig ano, ng, alam nyo, yung Ross Boulevard, Oh. yung mga island niyan, Republic of the Philippines, patitulo niyan. Oh. Mga easement niyan. Oh. Hanggang Kasi nung araw, yan ang regime of law natin na hindi dapat nagbabago. Oh. Pero ngayon may mga titulo na kasi. Hindi kasi, Na hindi na Republic of the Philippines. hindi ba nag-retitle. on a legal standpoint, ito, personal lang muna opinion to hindi ito ng kapag yan na reclaim na yan, pwede na tayuan. Sige itong tanongin, di ba merong sharing yan? meron nga. Di ba? Ang sharing yan, ibig sabihin, may gobyerno, may pribado. Yes. Anong national government? Ano share? Hindi lang yun. Paano napunta na ang tubig ng pagmamayari ng Estado, pagdating ng naging lupa, napunta na sa kamay ng pribado? Yan lang ang tanong ko. Hindi, kasi Tubig yan eh. Hindi, ang sinasabi nila, parang binibigyan mo ng pabuya yung mga tao para tambakan ng dagat. Kung ganun pala. Parang inaano mo sila. Magtatambak Pagka ka lang tinambakan ako, mo yung diba? dagat, Nilupa ka sa'yo na. na yan. Oo. Pwede ba yun? Hindi pwede Ito mo, yun. Manila Bay. Ano Manila pakinabang Bay. ng tao talaga? Anong pakinabang ng taong bayan? Paano nga, in fact, ito one of the reports dito sa reclamation project na to, a lot of these projects, wala pa daw palang boundary. Marami sa project, if not all of it, Kaya nga, has no boundary. Nasaan nga yung floodway niyan? Ayun, Kung wala diba? silang boundary, saan nila ilalagay yung floodway? Yan. you have to take a look at the meets and bounds. Ayun. Kasi Wala nga mission bounds. meron. Wala pa. You wala take pa a look daw. you take a look at each and every project. Yun ang importante doon. Kaya nga mabuti na i-review yan. Mabuti na sinabi ni Presidente na i-suspend, etc. Para everybody can take a look at each and every Kung project. nakakomply talaga. Pero Kung ako, nakaka-comply ba ako, sila? going back Pero to yung the... yung unang reclamation, ito, kung saan tayo ngayon, ito, Sigboying, titulo to, Republic of the Philippines. Oh, yes, oh, yes, oh. yes. Oh. Bakit itong mga Ito, huling, pinaglalagyan ng yung mga bagong reclamation,
bakit na At ito, pwede na. Asyana na may Asyana na. At Saka ito, nabigyan na sa pribado. linawin natin ito boss. Kay Ramos din pala yun. Itong Amardil. CCP complex na to hanggang ngayon gobyerno to. Gobyerno pa rin. At yung mga nakatayo dito hanggang ngayon ginagamit At saka pa. ito, nag-i-enjoy yung mga tao. Naglalakad Ginagamit pa pa. dyan. PHCC Diba? ginagamit pa. Ginagamit diba? nila. CCP ginagamit pa. Di ba? That should be part of the program. Public kasi property. meron naman talagang ganon. Kasi para rin yan naglagay ka ng subdivision eh. Di ba? Meron ka rin yan, meron Hindi, kang pero parks, meron ang lumalabas talaga, given this reclamation area, where we stand now, dapat talaga, majority government, minor lang ang participation ng private sector. In fact, selected. Parang Singapore, ganon. Selected lang ang participation State-owned pa ng rin. private sector. At yung sa Singapore, if you follow the Singapore model, the government auctions off the blocks. Ino-auction ng gobyerno yung Tsaka bloke. control development. Control development. Ino-auction yun, hindi ito pataasan ng bid to. Ino-auction ng government because government was the one who provided the funding for everything. Dito kasi kaya nagkaroon ng partnership, halimbawa SM, kaya ka nagkaroon ng partnership because SM is the one that's funding this activity. Kaya nga, ano talaga ang true benefit nila? Kaya nga. Kasi, di ba dapat, if you put in 2 billion into the project, you get 2 billion back. Ito, ang nangyayari ngayon sa mga proponent, they will put in 2 billion and they will get 20 billion back. And ano makukuha ng taong bayan? Wala. No, that is the reason why you have to review this because ang sinasabi natin, the amount that is put in there, merong sharing na because nagkaroon nga ng funding. Pero ito nga tanong dito, kayo even go back further Dapat ba in the first place na nangyari na ang tubig na nasa pangalan ng Republika ng Pilipinas, tinambakan mo, napunta na sa kamay ng city government at ng pribado. This is on that note. This is exactly the same thing. Kailangan tayo magpaalam. Kasi Tayo. naghihintay na sa atin yung itong ating ngayon Asyana ganyan. Kailangan tayo kumain Maraming salamat po. Ako si Edwin Eusebio. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Johnson de la Cruz, Manong Greg. At saka paring Eric, nandyan na ba kayo? Wala pa. Dapat nandyan na kayo. Maraming salamat po. Ito po sa Boying Remulla. JVS, ito po. Muli, sa susunod din ko. Oy, nagpapaano lang ito. Happy birthday daw kay Juicy Bantog coming from your classmates Saints ko. Ay, happy birthday. At saka na po ng aming mga kasama, si Ambassador Teddy Boy Locsin, na depressed ngayon, siya ngalan ni paring Edabier na hindi natin alam kung nasaan. Kung bahay ba o alulod na inaayos. At si Pao. Kayakap sa timba. Kayakap sa timba. Ako po si Atty. Dudulay. And this executive session is now adjourned. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Una na naman ang kauna-unahang